Kain. Ano ako ng saging. Kain po. Meron lang akong i-share sa inyo sa mga kapanalig kong Katoliko dito, no? Para maging klaro. Naglaban kami ng Baptist, di ba, nung nakaraan, at maraming salamat sa mga nanood at sumuporta, no? Almost 11,000 views na yung naging debate natin sa Russia TV. Thank you po sa mga kapanalig ko na sumuport sa presentations natin. Well, yung nakalaban ko na si JB Legayada na Baptist, yan, siya ay estudyante ni Rayan Fuentes. Ngayon, tawag neto, dahil nire-request ng mga Katoliko, no, na magkaroon ako ng laban doon sa pinaka guro ng Baptist na which is si Rayan Fuentes. Hinamon ko po siya nung siya ay nag-live, no, yung live presentations po ni Rayan Fuentes ang nagbigay po nun sa akin na link. Actually, hindi ko alam na nagla-live siya. Wala naman akong alam kasi hindi naman ako nag-i-stalk sa mga activities ng mga Protestant, no? Never ako nag-stalk sa mga yan. So, merong isang Baptist na nagpasa sa akin, na which is itong Baptist na ito ay naging magpapabautismo na this week, no? At hindi basta-basta tong Baptist na to na babalik Katoliko, no? At isa siya sa nakatutok doon sa live presentations ko, and sabi niya nga po sa akin, Sanrio, I am very very disappointed sa naging latag ng kapanalig niyang Baptist. Sabi ko, why? At sinabi niya sa akin na, Sanrio, kasi nagtanong ka kung saan nakalibing yung mga alagad, hindi naman accurate yung sagot niya sa lupa. At nakita rin niya yung laban namin regarding sa faith alone, na tama daw yung nasa Bible, na ang faith dapat laki pa ng gawa. So, yung mga ganong klaseng presentations ng nakalaban ko na estudyante daw, kuno, ni Rayan Fuentes, yun yung nagkaroon yun ng malaking impact sa mga kaanib ng Baptist. At isa dito yung Baptist na nagpasa sa akin ng link, no? Itong Baptist na to, na babalik Katoliko, siya po ay humahawak ng mga kabataan. Humahawak to ng mga kabataan at kilala nila si Rayan Fuentes. No, kilala nila. So eto, tong mga Baptist na ito, mag-asawa to, dahil sila ay nangangaral under ng sekta ng Baptist, kukunin ngayon nila. Kasi preacher sila ng Baptist tapos dahil may mga Baptist na naturuan sila, ibabalik nila lahat yan ng Katoliko. At malaking pasasalamat ko sa Russia TV kasi nagbuka sa ibang mga Baptist, sa ibang mga Protestants yung naging debate natin kung paano nila lalong maiintindihan ang katuruan ng ating simbahan. At pinakinggan ko naman din yung mga point o yung mga stand ng mga Protestant na nagbalik Katoliko na, no? Magbabalik Katoliko. Actually, ayoko nang mag-mention, basta po may mga Protestants, no, na magbabalik Katoliko na. Minimum ang 10. No? Kaya shout out po sa inyo. Maraming salamat and welcome to the Catholic Church. Ganito lang po kasi yan. Inihingi ko ng tawad sa inyo sa mga Protestants na naging Katoliko, no, na wala sa inyong gumagabay, wala sa inyong nagtuturo. You are very disappointed when it comes into Mass kasi after Mass uwian na, no? Bakit hindi nagkakatikis ang mga pare? Konti lang po kasi ang pari ng simbahang Katolika. Napakahirap tanggapin kapag ikaw ay magpapari yung vow of celibacy. Mahirap bilang isang lalaki na hindi ka mag-asawa. No, kasi yun ay isang pangako na dapat tuparin ng isang pare, yung vow of celibacy. Kaya yung iba doon na pumapasok ng seminaryo, hindi nila napapagtagumpayan yung na maging isang pare
dahil nga sa pag-aasawa. Syempre, mahirap labanan ng sarili, mahirap na kontrolin ang emosyon mo, lalo na pag na-inlove ka, di ba? So, konti na lang. At dahil konti na lang po yung kaparian natin dito sa Pilipinas, dahil nga sa meron tayong vow of celibacy, hindi na po nakakatutok ang ating mga pare para ituruan tayo kung ano ba talaga yung mga doktrina ng simbahan. Pero ganun pa man, hindi naman natin dapat isisi sa mga kaparian kung kulang, no? Kung meron silang kakulangan. Kaya nga po may CFD. Kaya nga may Catholic Faith Defenders Organizations, merong CF-LAM organizations, merong charismatic organizations, merong Cursillo organizations, may PREX. Marami pong iba't ibang organizations ang Catholic Church. Meron din tayong tinatawag na Parish Youth Ministry, PYM. May Singles for Christ, Couples for Christ, may El Shaddai. Marami pong mga charismatic groups sa mga simbahan na pwede nating pagtanungan. Now, kung kayo ay nakukulangan o naguguluhan sa doctrines dahil nga ang ating mga pare ay hindi naman talaga nakakapagturo kung paano natin maiintindihan ng mas malalim yung aral ng simbahan, magtanong kayo sa simbahan. Hindi yun dahil walang nagtuturo, magsusulpot kayo. Hindi ganun yon. Hindi dahil sa hindi mo naiintindihan ang aral, bakit may ribulto, bakit may pare, bakit may kumpisal, bakit may binyag sa sanggol. Dahil ba sa hindi mo lang maintindihan at walang nagtuturo sa'yo, magsusulpot ka? Mali yung ganong mentality. Bago ka tumalikod sa Catholic Church, alamin mo bakit nga ba may binyag sa sanggol. Magtanong ka sa loob ng simbahan. Kung merong CFD organization sa inyo, magtanong kayo sa kanila. Hindi pa pwede na dahil hindi natin naiintindihan, magpo-protestante kayo. That's wrong. Mali yung ganong klaseng mindset. Always remember, bago tayo gumawa ng isang desisyon, make sure alam mo kung bakit yun ang naging desisyon mo. Hindi tayo pwede na, umalis ako sa Catholic Church, nagsulpot ako kasi Diyos-Diyosan ang ribulto. The question is, what is the doctrines of the Catholic Church regarding to the sacred images? Inaral? Hindi. Basta ang alam ko lang, Diyos-Diyosan yan. Pero hindi nila inaral kung anong standing Catholic Church. Before we leave or before we left dito sa Catholic Church, alamin natin, bakit ganito ang katuruan ng simbahan? Hindi tayo pwede na dahil hindi mo alam, aalis ka na. Hindi. Pag hindi mo alam, alamin mo. Para at least maging matibay ang dahilan mo, bakit ka umalis sa simbahan? Hindi yung bigla na lang nag-judge na ay Diyos-Diyosan yung rebulto ng Katoliko. Tas nung tinanong, paano mo nalaman? Nasaan ang references mo? Walang maipakita. Bakit? Kasi hindi niya inaral. Dahil hindi niya inaral at hindi niya alam dahil walang nagtuturo, magsusulpot na lang ako kasi walang nagtuturo sa Katoliko eh. Hindi naman ganun yun eh. When it comes sa usapin ng simbahang Katolika, ang pinag-uusapan dyan doctrines. Hindi yan dahil sa pabanalan ng kaanib. Hindi yan pabanalan ng kaanib. Hindi yan pa-decente, kung sino mas decente, yun ang tama dahil naka-Amerikano ang INC, dun tayo, formal eh. Nasa kanila ang Diyos kasi may kurbata. Hindi ganun yun. Hindi nasusukat sa damit ng isang simbahan. Hindi nasusukat yan kung gaano karami yung nagkakasala. Hindi nasusukat ang isang simbahan kung may bakla o kung may tomboy. Hindi nasusukat ang isang simbahan dahil maraming nakakulong. No, that's wrong. Napaka-close-minded ninyo. Nasusukat ang isang church sa aral, sa doktrina. Ano ba yung kinalat ng mga apostles? Doctrines. Doctrines. Ano ba ang pinaglalaban sa mga debates? Pabanalan ba? Ang pinaglalaban ba sa mga debate, pabanalan tayo rito? Kung sino mas decente, yun ang mas dapat? Ganun ba yun? Sa mga debates ba, ang ipinaglalaban dyan, kung sino yung mas maraming matitinong kaanib, hindi. Even the early Christians, even the church fathers of the Catholic Church, ang pinaglalabanan dyan, doktrina, aral. Now,
I have something to share about, guys, regarding sa naging laban ko at sa pag-iinarte neto ni Rayan Fuentes. No, ang sabi ni Rayan Fuentes, mali daw yung way ng pakikipagdebate ko. I am not a formal debater. No? Squatter daw ang pagiging debatista ko. Okay. Babasagin ko yung katahimikan ko, no, sa sinasabi niya na debater ka, pinasok mo True Church. Debater ka, pinasok mo Bible alone. Debater ka, pinasok mo history, samantalang ang paksa nyo, faith alone. Okay, ko-connect natin to. Pinasok ko ang True Church, pagdating sa faith alone, bakit? Kasi dito natin papatunayan kung faith alone nga ba ang tunay na simbahan. Paano mo papatunayan ang tunay na simbahan kung faith alone o hindi? Kung hindi mo ipapaliwanag kung ano yung naging kasaysayan ng simbahan pagdating sa pagtuturo. Wala dong mali. Pinapakita ko lang sa inyo, mga Katoliko, na yung tatag ni Kristong simbahan, which is the True Church, is not a faith alone. May mali ba doon? May mali? Wala. Second, naglatag ako ng faith alone sa kalaban kong Baptist etong huli, na sinabi niya, Bible alone daw ang nilatag ko. Okay. Bakit ako naglatag regarding sa history ng Bible? Dahil lahat ng faith alone ay Bible alone. Meron bang faith alone na hindi Bible alone? Inilalarawan ko lang doon kung bakit ako nagpasok ng Bible alone when it comes doon sa debate namin sa faith alone. Dahil lahat ng faith alone ay Bible alone. I want them to know na wala pang Bible na nabubuo, lumalaban na ang Catholic Church. At kung ang Catholic Church ay hindi faith alone, malamang sa alamang, the early Christians, they are not faith alone. That's the point. Gusto kong ibigyang diin na hindi faith alone ang early Christians. Kasi kung faith alone ang early Christians, faith alone ang Catholic Church. Why? Tayo lang ang may early Christians. Kaya nga tinanong ko yung Baptist eh. Sino ang unang early Christians ninyo? Sumagot siya ng Pablo. Oh, sa early Christians nagsimula ang doktrina, that's the point. Hindi ba? Saan ba nagsimula ang turo ng Kristyanismo? Sa mga early Christians. Eh, ang early Christians daw ng Baptist, sabi niya, si Pablo. Kaya ako nagtanong, saan nakalibing si Pablo? Bakit ko tinatanong kung bakit ako napunta sa libingan ni Pablo? Para ipakita at ipamukha sa kanila na hindi nyo church fathers yan. Sa Katoliko yan. Yun yung gusto kong i-point na saan nakalibing si San Pablo? Dahil sinabi niya, church father niya ay early Christians ng Baptist, si San Pablo. Diba? So, ako, ginawa ko lang basic ang tanong. O sige, kung early Christians nyo si San Pablo, nasaan ang bangkay ni San Pablo? O, anong sabi niya? Sa lupa. Ganun ba dapat ang maging sagot ng isang defensor ng Baptist sa lupa? Na hindi niya nakuha kung ano yung logic na gusto kong sabihin. Na kung early Christians nyo si San Pablo, bakit wala sa inyo? Diba? Bakit wala sa inyo? Sinabi ng Baptist, early Christians nyo si San Pablo, bakit wala sa Baptist Church? That's the point. Na ang pinopoint ko doon, na malaman niya na yung labi ni San Pablo ay nasa Catholic Church. At pag nasa Catholic Church ang labi ni San Pablo, ano si San Pablo? Hindi siya faith alone. Why? Because the Catholic Church is not a faith alone. That's it. Hindi nila pwedeng sabihin na informal debater ako o wala akong alam sa pakikipagdebate. Bakit? Sa pakikipagdebate, kinakailangan meron ka dyang references. May standard references ka. Bakit? Paano mo malalaman na pinagmulan ng aral ng faith alone kung wala kang history? Oh, ano yon? Bigla na lang sumulpot na kabute na, oy, faith alone, eto. Hindi na nila aalamin kung anong taon nagsimula ang aral ng faith alone? Hindi pa pwedeng ganon. Parang sa Pilipinas, hindi ba? Hindi ba nila aalamin kung paano naging Kristiyano ang Pilipinas? Hindi ba nila aalamin kung faith alone ba ang pumasok sa Pilipinas? Ang mga sinaunang Kristiyano
na nag-convert ng Spain? Faith alone ba yon? Kung faith alone na nag-convert kung faith alone ang nag-convert sa Spain, bakit hindi faith alone ng Spain? Kung faith alone ng Spain, dapat faith alone si Magellan. Kung faith alone si Magellan, dapat faith alone ng mga Katoliko dito. Sino ba nag-convert ng Spain? Si San Pablo? Kaya nga pinasok ko yan si San Pablo dahil i-connect ko yan sa Pilipinas eh. Kaso piniloso po ako ng sagot. Ang sabi, sa lupa. Diba? Pero kung nagtuloy-tuloy siya ng pagsagot nun, dedire-diretso kami hanggang Spain papunta rito sa Pilipinas kung faith alone ba tinanggap nilang mga doktrina. Ang responsable sa Espanya na kung saan ito ay dating paganong bansa sa pamamagitan ng pagtuturo at pananakop ng pananampalataya sa ilalim ni San Santiago at ni San Pablo, ang bayan ng Espanya na dating pagano, ito ay naging Kristiyanong bansa, Katolikong bansa yan ng Espanya. Ngayon, kung Katolikong bansa ang Spain, bakit hindi sila faith alone? Sa kasaysayan, sinakop ni San Pablo at ni San Santiago ang Espanya. Bakit hindi yun faith alone? Kasi hindi naman faith alone si San Pablo at si San Santiago. Binasa ko pa, di ba? Binasa ko yung sita si San Santiago. Ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. Sino ba ang isa sa nag-convert ng Spain? Santiago. Faith alone ba ang Spain? Hindi. Nung na-convert ang Spain at ito ay hindi faith alone na bansa, hindi sila faith alone doctrines, anong ginawa ng Espanya? Dahil during that time, ang Espanya, ang pinakamakapangyarihang bansa sa panahon na yon, sinakop nila ang iba't ibang bansa. Spain ang isa sa may malaking responsable bakit kumalat ang Christianity. Ang hari ng Espanya during that time, ang siyang sumuporta kay Christopher Columbus para libutin ang buong mundo at natagpuan niya ang Amerika. Isa si Christopher Columbus ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Katolisismo sa Amerika, most especially sa Latin America. Ang Latin America, kaya yan naging Katoliko, no, dyan sa bansang Amerika, which is yan ay dating pagano, dahil kay Christopher Columbus. Nakipagkasundo si Christopher Columbus sa hari ng Espanya, na sige, bibigay ko sa iyo, Christopher Columbus, lahat ng expenses mo sa paglalakbay. Mga manlalakbay yan sa karagatan di ba? Ibibigay ko sa iyo lahat ng kailangan mo, bibigyan kita ng pera kung kailangan mo, but make sure na yung mga mapupuntahan mong lugar, ikakalat mo doon ang Christianity. Kaya yung naglakbay itong si Christopher Columbus, may mga kasamang Katoliko yan. May mga kasamang Katoliko yan. Kaya nung natagpuan ni Christopher Columbus ang bansang Amerika, may Katoliko doon. Protestante ba? At mga Espanyol pa. Sino ba yung sumakop ng Spain? Santiago. Kaya nga faith, hindi sila faith alone, di ba? Ano bang sabi ni San Santiago? Ano ba ang sinasabi niya? Ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. Kapag ikaw nangangaral, hindi ka ba gumagawa? Ano yun? Steady? Stroke lang na paralyze? Kapag ito itong ginagawa ko ngayon, hindi ba ito paggawa? Pag sinabing faith alone, faith lang, nakaganong ka lang. Wala kang gagawin. You don't need to feel anything also. Dahil ang paggawa, kalakip dyan ang emosyon. Ang emosyon ba natin hindi kumikilos? Kumikilos, di ba? Ang emosyon. Ang alin pa? Ang utak. Di ba? Anong sinasabi natin? Pagganahin mo naman yung utak mo. Pag gumagana ba ang utak mo, hindi kumikilos? Saan ka nakakita gumagana ng hindi kumikilos? Gumagawa. Pag nag-iisip ka, gumagawa yung isip mo ng isip. Nag-iisip ka. Kumikilos ang utak mo. Gumagawa, nagfa-function ng utak. Ang puso. Pag na-inlove ka, hindi wala ba yung pagkilos? Wala ba yung paggawa? Meron. When we pray, when we kneel, naglalabas tayo ng emosyon.
Kumikilos ang emosyon mo. O, yung pagkilos ba? Wala, hindi ba paggawa yon? Paggawa yon. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ba kumikilos sa buhay ng bawat tao? Hindi ba kumikilos sa ating mga puso? Kumikilos. O, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat taong tapat sa Kanya. May paggawa. Ang salitang paggawa, yung sa atin is hindi tayo faith alone eh. Sa atin kasi, kaya hindi tayo faith alone, kasi lahat ng ginagawa ng isang tao, nakikita man o hindi, may paggawa yan. Kung ang pananampalataya mo ay walang paggawa, paano ka mangangaral? Saan ka naman nakakitang nangaral na hindi gumawa? Diba? Pag nangangaral ka, nagtuturo ka. Yung pagtuturo ba, hindi ba pagkilos yon? Hindi ba paggawa yon? Kapag tinuro mo ang pananampalataya mo at naglakbay ka sa iba't ibang bayan, nagturo ka, naglakbay ka sa iba't ibang bayan, tinuro mo yung pananampalataya mo, may paggawa yon. Yun yung pananampalatayang may paggawa. Bakit ba sinasabing pananampalatayang walang paggawa ay patay? Bakit? Paano ka magtuturo kung pananampalataya lang meron ka? Diba? Makakapagturo ka ba? Kung faith lang meron ka? Ano, nakaganong ka lang? Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Kasi faith lang meron sa'yo. Pag sinabing faith lang, sarili mo lang yun. Hindi ka pwedeng maka-involve sa ibang tao kasi pag in-involve mo yung ibang tao sa faith mo, kumilos ka na. Pag ipinasa mo yung faith mo sa ibang tao, may pagkilos kasi may pagpapasa. May pagpapasa. At yan yung pilit nilang tinitwist. Tinitwist. Tandaan nyo mga kapanalig, ako, kahit na sinasabi sa akin, Sanrio, CFD ka, galing-galing mong CFD, no? Hindi ko po inihahanay ang sarili ko sa mga CFD organizations na magagaling. Iba kasi yung way nila eh. Ako independent ako, wala akong organizations na kinaanibang Katoliko, self-study rin ako, but yung paraan ng pakikipagdebate ko ay hindi ko lamang po yan pwedeng ikulong sa sitas. Kasi ako, pag dumedebate ako, hindi naman po ako nakafocus na tatalunin ko tong kalabang kong to. Ay, kailangan makita ng Katoliko, ang galing-galing ko. Hindi. Kapag ako ay dumidebate, ang lagi kong iniisip, hindi lang para sagutin yung kalaban ko sa debate, kundi kailangan pagkakataon ko na to para makapagturo. Nilalakipan ko ng pagtuturo yung pakikipaglaban ko sa Protestant. Kasi ang focus ko hindi yung kalaban ko, ang focus ko yung nanonood sa akin. Yung concentrations pagdating sa pagde-defend ng Catholic Church, naka-focus ako sa mga sa mga Katolikong nakasupport sa akin. Hindi ko na naman din kasi pa kailangan pang palakpakan ng maraming tao o sabihan ako na, ay Sadrillo, galing-galing mo talaga, tali-tali naman. Hindi eh. Bakit? Hindi ko rin naman mapapakinabangan yan. Like what I've said, hindi naman ako taong simbahan, hindi nga ako kasali sa mga Catholic organizations eh. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa mga kapanalig ko kasi kahit na hindi ako, wala ako sa mga Catholic organizations at ordinaryong tao lang ako, nandiyan kayo nakasuporta sa akin. Pero hindi pa pwedeng sabihin ng mga Protestants na hindi tama yung way ng pakikipag-debates ko. No. Bakit ba allergic kayo sa history? Sa panahon ng mga Kristiyano, ng mga sinaunang Kristiyano, nung panahong wala pang Bible, no, hindi pa nako-compiled ang Bible, hindi ba nila naisip kung paano na-convert ang pagans? Naisip kaya ng mga Protestanteng to kung paano ginawang Kristiyano ng 12 alagad ang mga pagano nang walang Bible? Ano ang gamit-gamit ng mga apostol para i-convert ang mga pagano na walang Bible? Sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, nagkakaroon niya ng pagtatalo-talo. Even sa mga councils ng Catholic Church, nagkakaroon niya ng debate without using a Bible. Ano ang gagamiting Bible? Hindi pa buo. Kaya kapag tayo ay dedepensa at tayo ay makikipagtalastasan patungkol sa kung ano ba ang tamang aral, kung ano yung dapat nating matutunan pagdating sa mga aral natin, no? Kailangan alam mo yung pinagmulan ng doktrina. Hindi po tayo pwede, kunyari,
Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Naglatag nun. No? Matthew 16 verse 18. Sasabihin niya yun ng Baptist, kami yan. Pwede ba yun? Pwede ba yung ganong sistema? Na sinabi lang ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Uy, Baptist yan, kami yan. Uy, INC yan, no? Tinatag ni Kristo. Iglesia ni Kristo kami yan. Pwede ba yung ganon? Hindi. Hindi pwedeng maging ganon yung sistema. Bakit? Kasi ang unang-una nating dapat itatanong, saan nangyari yun? Saan naganap? Saan natin nakahanapin yun? Yung Matthew 16 verse 18 ba, sinabi ba dun kung saan yung sinabi? Yung Matthew 16 verse 18 ba, nung sinabi ni Pedro na itatayo ko ang aking iglesia, Pedro? Sinabi ba ni Kristo kung saan lugar yon? Hindi. Pero saan natin makikita yon? Sa history. At para maging buo yung ating kaalaman sa pagbabasa ng Biblia, dahil ang Biblia ay kasaysayan. History yan. Kasi yan ay mga kaganapan sa nakaraan. Diba? Kapag isinasalaysay mo ang isang kaganapan sa nakaraan, ang tawag dyan kasaysayan. So, kung tayo ay magbabasa ng Biblia, halimbawa, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Pwede ba nating sabihin na, Baptist yan? Oy, Baptist yan, o kami yan. Nagtatag si Kristo, Baptist. No. Itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia, kinausap si Pedro, iglesia ni Kristo yan, no? Kasi nagtatag si Kristo ng iglesia ni Kristo yan. Ganun ba dapat? Hindi. Kailangan muna nating malaman saan yun naganap. Kaya kailangan natin ng standard references. Hindi tayo pwedeng mag-claim lang dahil nabasa mo yung itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia, INC agad. Nakabasa lang tayo na itatayo kong aking iglesia, Baptist Church yan. Panahon ni yan? Ni John the Baptist yan. Baptist Church, hindi ganon. Hindi niyo pwedeng alisin sa akin bilang isang debater ang paglalatag ko ng history. Bakit? Lagi yang magkakabit. Ang kasaysayan at ang Biblia, hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Kaya nga sa Bible, kung magbabasa ka, lagi yang merong eisegesis at exegesis. Ang bawat verses and chapters na nasa Bible, may kasaysayan. Hindi yan basta trip lang na sinulat. Kaya may mga tao na nahihirapang magbasa ng Bible kasi hindi nila alam kung ano yung kasaysayan nung binabasa nila. And for us to be able to understand these verses, we have to know its exegetical context. Pag sinabing exegetical context, history. Kaya naging laban ko sa Baptist, hindi Bible lang. Kailangan nating magkaroon ng history. That's why, di ba, ang sabi pa nga nung kalaban kong Baptist, yes, tama! Confident pa. No? Yes, tama! Tama sinasabi, dyan sa Santiago, ang pananampalatayang walang paggawa ay patay, sa kanya mismo nang galing. Bakit sa kanya mismo nang galing? Kasi naiintindihan niya kung ano ang pinupunto ko sa kanya pagdating sa events and facts ng Catholic Church. Doon siya nalito. Kasi paano niya nga sisitasan ang standard references? Wala yun sa Bible. Ang nagsasabi dyan, history. Hindi mo pwedeng lagyan ng chapters, ng Bible verse, ang history. History nga Standard references nga, paano mo sisitasan yon? Diba? Kaya yun ang dahilan na, ayan ang inaaray ng mga Baptist sa akin ngayon na, ano raw ang koneksyon ng pagtatanong ko sa labi ni San Pablo kung saan nakalibing. No? I will clarify this again. Nagtanong po ako pagdating sa libingan ni San Pablo dahil claim ng kalaban ko na Baptist na ang sinaunang Kristiyano nila ay si San Pablo. No? Bakit siya napunta kay San Pablo? Dahil tinanong ko sa kanya kung faith alone ba ang mga sinaunang Kristiyano. Sabi niya, yes!
Faith alone ba ang mga sinaunang Kristiyano? Wala sa Bible yon. Traditions yon. Na? Faith alone ba? Yes, sabi ng Baptist. Connect pa rin naman, di ba? Tinanong ko, kung faith alone ang mga sinaunang Kristiyano, sino ang sinaunang Kristiyano nyo? Sumagot siya, si Kristo, si Pablo, ang mga 12 alagad. Buti nga, hindi ko pa sinabing 12 apostles. Hindi na makakabangon yan. No? Si Pablo na nga lang ang in-example ko eh. Ngayon, yung sinabi niya si Pablo, 12 apostles, si Christ daw, ang kanilang mga sinaunang Kristiyano. Tinanong ko siya, nasaan ang libingan ni San Pablo? Bakit? Para pamukha sa kanya na sinungaling ka. Bakit mo kiniklaim na nasa inyo ang labi na sinaunang Kristiyano nyo si San Pablo? Bakit mo kiniklaim Baptist ka? Yun yung nasa utak ko. Ngayon, sige, kiniklaim ng Baptist na to, sinaunang Kristiyano nyo si Pablo, nasan ngayon yung bangkay? Anong sinagot? Sa lupa. Kung talagang sinaunang Kristiyano ninyo, si San Pablo, mga Baptist kayo, alam nyo dapat kung saan nakalibing. Hindi tayo pwede magsabi sa lupa. Malamang, magulat ka kung nililibing ang tao sa himpapawid. Diba? Maloloka talaga kung nilibing ang isang bangkay sa himpapawid. Sa lupa naman talaga. Pero, kung ikaw ay gumagamit ka ng common sense and logic, yung tinatanong ko sa kanya, saan nakalibing? Hindi ko naman tinatanong sa kanya saan inilibing eh. Kung saan inilibing, sa lupa. But the question is, saan nakalibing? Pag sinabing saan lugar, sasagot sa akin, lupa? Diba? Ano ba klaseng sagot yon? And, nagtanong siya sa akin regarding dun sa faith without works is dead and faith without works will die. Hindi ako pumabor. Anong will die? Walang faith without works will die. Yan ang turo ni Ray Ann Fuentes. Teacher yan? Imagine niyo, ganyan ba yung teacher? Faith without works will die? Walang ganon, walang will die. Is dead. Ayun ang sabi ni Santiago eh. At ayan ang tinanggap na doktrina ng Spain. Na-convert sa ilalim ni San Pablo at ni San Santiago. Na-convert yan pagano yung Espanya, di ba? Naging Katoliko ang Espanya. Dahil kay Santiago tsaka kay San Pablo. Tagasan ba si Magellan? Nasaan si Magellan? Sa Spain. Ngayon, ang ginawa ni Magellan? 1521, pumunta ng Pilipinas. Anong daladalang doktrina nun? Faith alone ba? Hindi. Yung pananampalataya ni Magellan, saan ba nanggaling? Kay San Pablo, kay Santiago. Dinala sa Pilipinas. Kaya hindi tayo faith alone. Kaya nakakalungkot lang, yung naging sagot sa akin nung teacher ko, Si Ray Ann Fuentes, teacher, may mga estudyante, pinagmamalaki pa sa akin. Kung teacher ka, protektahan mo ang mga estudyante mo. Teacher ka, lumalaban mga estudyante sa akin? Ako, ang dami ko ring mga estudyante. Pero kapag alam ko nasasaling ang mga estudyante ko, ako ang humaharap. Kapag nagsabi na sa akin, yung mga estudyante ko at yung iba dyan, kaibigan ko pa. Sanrio, inaano ako nito, itong sulpot na to, paano ba yung stand dito? Sige, mo ako, mention mo ako, pasukin natin. Sinusuportahan ko yung mga Katoliko na, ganito sabihin mo, sige labanan mo. Pag hindi mo alam yung isasagot, nandito ako sa likod mo. Sabay tayo, magkakaisa tayo, tulungan kita. Ganon ang teacher. Hindi yung sasabihin sa akin, teacher na si Ray Ann Fuentes, teacher ka, tapos sasabihin mo, bahala na mga estudyante ko sa'yo. Estudyante mo ilalaban mo sa akin, bakit hindi ikaw?
Oh, bakit hindi ikaw? Ako na hindi aral, kakatakutan mo? Tapos sasabihin mo lang sa mga tao dahil bobo ako sa English kaya ayaw mo akong labanan? Bakit? Ang pakikipagdebate ba pagalingan sa English? Oh, kung bobo ako sa English, hindi magtagalog ka. Magtagalog tayong dalawa, tatapatan kita. Hinamon kita ng True Church, hindi ka lumaban. Hinamon kita ng Bible alone, hindi ka rin lumaban. Pero nung debate kami ng Baptist, ang lakas ng loob mong magtatalak sa sa laban namin ng Baptist. Pero nung ako na humarap sa'yo, kinumpronta na kita, hindi ka naman pala lalaban sa akin. Kapag ikaw, mga hamak ka ng mga Katoliko, na mga written debater, mga hamak ka ng mga Katoliko na mahihina, siguraduhin mo kaya mong panindigan yung tapang mo. Siguraduhin mo na kaya mong harapin kahit sino. Ako, yung pagiging maldita ko sa social media, sa mga sulpot, kaya kong humarap kahit kanino. Wala akong kinakatakutang kalaban. Bakit ako matatakot? True Church kami. At hanggang ngayon, pinag-aaralan ko pa rin ang history ng Catholic Church. At confident ako sa mga inaral ko. Confident ako sa mga natututunan ko. Kaya kong lumaban sa mga protestante, wala akong pakialam. Bakit sa tingin ninyo? Natatakot ako sa inyo? Hindi. Ikaw, Rayan Santo, Pastor Rayan Fuentes, pinagmamalaki mo, teacher ka, dahil mong estudyante, bit di mo ko kayang labanan. Wag na wag mong hahamakin at mamaliitin ang mga kapanalikong Katoliko at wag na wag kang magyayabang. Dahil yan ang magpapabagsak sa'yo. Kapag ikaw nagyabang, siguraduhin mo, kaya mo siyang panindigan. Kapag kiniklaim mong magaling ka, make sure lahat ng nakaharap sa'yo, lalabanan mo. Oh. Ganon yon. Kung ano-ano pinagsasabi mo sa live debate ko sa Baptist, pinaghahamak mo ang mga kapanalig kong Katoliko na sumusuporta sa akin nung hinamong kita para ipagtanggol yung mga Katolikong hinahamak mo? Dumabang ka ba sa akin? At tapos ang isasagot mo, mga estudyante mo lalabanan ko? Oh, tapos ang gusto mo pang kalabanan si Father Darwin. So meaning to say, mas mahirap ako, mas magaling ako kay Father Darwin, ganun ba? Kasi si Father Darwin, nagtapos ng theology yan, ng philosophy yan, pari yan na magaling at debater, kilala sa buong Pilipinas, Father Darwin Gitgano. Kaya mong labanan, pero ako hindi mo ako malabanan. So, nararamdaman mo ba na mas nakakatakot ako kalaban kaysa kay Father Darwin, kaya si Father Darwin pinipili mo? Mali. Mas nakakatakot kalaban si Father Darwin dahil yan nag-aral. Bago ka dumaan sa kay Father Darwin, ako muna labanan mo. Naliliitan ka sa akin, di ba? Bobo ako sa English, bakit hindi mo ako labanan? Ang isang taong may utak, kung alam mong bobo sa English, ang kalaban mo, Pilipino ka naman, di magtagalog ka, maglaban tayo. May pasabi-sabi ka pa kahit anong paksa sa mga Katoliko. Nung kinumpronta kita, ako lalaban sa'yo. Sige, anong paksa? Bible alone? Sige. Anong sabi mo? Hindi kita papatulan, Sanrio, oh. Naghahanap ka ng makakalaban, nung kinumpronta kita, ayaw mo akong labanan. Bakit? Natatakot ka? Na mawala ang mga estudyante mo sa'yo pag tinalo kita? Tandaan mo to, Rayan Fuentes, tatalunin kita, wag mong hangarin na makalaban ako. Tatalunin kita, Katoliko ako. Hindi kita atrasan, wala akong inaatrasang laban. Wag na wag mong isasoga yung mga estudyante mo sa akin. Isoga mo sarili mo kung matapang ka. Panaylait mo sa pagkatao ko, bakla, kalalaki mong tao, hindi mo ko kayang labanan. Ako na nilalait mong bakla, kaya kitang labanan kahit straight na lalaki ka pa. O ikaw, yung straight na lalaki mo, saan ngayon na ano yung itlog mo? Ako na sinasabihan mong walang itlog, kaya kitang harapin, ikaw na nagsasabing may itlog ka, nasa ng itlog mo ngayon? Oh. Hindi tayo pwede na maglatag ng isang presentations na magturo or lumaban sa isang paksa o sa isang usapin nang hindi mo lalagyan ng history at standard references. Hindi pwede pong maghiwalay ang history at ang Bible. Kasi po ang Bible ay nabuo sa pamamagitan ng tradisyon. Ang tradisyon po kasaysayan yan.
At magkakaroon lamang ng tradisyon ang isang simbahan depende kung matagal na tong naitatag. Ganun lang po yun kasimple. Malamang, meron ka ba nakitang tradisyon na katatatag lang? Di ba wala? Kapag tayo, di ba, halimbawa mga pamahiin. Di ba? Pamahiin. Saan ba galing yung pamahiin? Sa tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. Di ba? May pamahiin. Mula yon sa turo at aral ng mga sinaunang Pilipino na inadapt sa mga pagano. Di ba? Pagans ang mga pamahiin, di yan totoo. Mula yan sa mga katutubong paganong Pilipino. May tradisyon. Bakit? Matagal na kasi. Ganon din sa Catholic Church. Ang Bible, bago ito makompiled, may tradisyon ng umiiral. Kasi magkakaroon ng tradisyon ang isang simbahan kung matagal ka nang nakatatag. Ang Judaism may tradisyon, ang Islam may tradisyon. Kaya may tradisyon din ang Katoliko. Hindi pwede na ang isang simbahan ay mawalan ng tradisyon. Dahil ang simbahan ay dapat na itatag sa panahon na wala pang Biblia. Kaya yung Baptist Church, Bro Emer Tidong, Baptist Church, naka-registered ba yan sa Security Exchange and Commission? Yes or no? Sige. Yang Baptist Church ba na yan ay nakarehistro sa Security and Exchange Commission? Yes or no? Kapag naka-registered sa Security and Exchange Commission ang Baptist Church, pati mga doktrina nyo rehistrado. Saan mo mababasa sa Bible na dapat pati doktrina ng tinuro ni Kristo iparehistro? Kapag ang simbahan ay rehistrado, kasama aral dyan, rehistrado din. Sige nga. Kaya yung faith alone na turo ninyo, nakarehistro sa gobyerno yan. Nakarehistro yan sa gobyerno, kayo mga Baptist. Kaya nga tinatanong ko ilang beses Ilang beses kong tinatanong ang mga protestante dito. Lahat ng Protestant sa Pilipinas, including the MCGI, INC, SDA, Mormons, Baptist, Jehovah's Witness, yung mga aglipayan na yan, Zion, yung ingkong-ingkong, Kibuloy, Jesus is Lord. Lahat ng mga sulpot sa Pilipinas, lahat ng Protestant sa Pilipinas, lagi kong tinatanong sa inyo, kung sect-registered kayo. Sabi nila, yes. Kailangan magpasakop sa government. Now, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Saan nagtayo si Kristo ng iglesia? Saan nagtayo si Kristo ng iglesia? Jerusalem. Diba? Ngayon, kung ang mga protestante ay nakarehistro sa Security and Exchange Commission at sa Jerusalem nagtatag si Kristo ng iglesia, lagi kong tinatanong to sa mga protestante, saang lugar sa Jerusalem matatagpuan ang Security and Exchange Commission? Sino sa 12 alagad ang nagpunta sa Security and Exchange Commission na nasa Jerusalem kung meron man? Nagpunta ba sa sect registration si Christ? Kasi kung nagpunta sa sect registration si Christ, nagbabayad si Christ ng tax. Diba? Kung ang mga Protestant na ito ay registered under ng Security and Exchange Commission, meaning dapat may Security and Exchange Commission din sa Jerusalem. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga sulpot na to, ano ba ang umiiral na religion sa bayan ng Jerusalem? Ano ba? Ano ba yung Abrahamic religion na nasa Jerusalem na kinikilala? Muslim. Yung Islam. Ano pa?
Judaism. Sa ilalim ng Christianity, sino ba kinikilala sa Jerusalem? Catholic Church. Hindi ko kayo binabash, mga Protestant. Tinuturuan ko kayo na matuto kayo kung paano kayo magre-research. Huwag kayong masyadong fanatic. Na dahil ako tagal-tagal ko na sa Baptist, hindi pa pwede laging tama ang Baptist. O bakit hindi nyo aralin yung sinasabi ko? Hindi nyo kinakailangang maging defensive. Kailangan nyong malaman, totoo ba sinasabi ni Sanrio? Ayun lang naman eh. Di patunayan yung mali ako para hindi kayo tumatalon sa ang ributo ng Katoliko, Diyos-Diyosan. Saan mababasa ang Santo Papa nyo? Para hindi kayo hindi kayo tumatalon sa ganon. Aralin nyo. Lahat kayong mga Protestante naka-rehistro sa sekta. Saan makikita sa bayan ng Jerusalem ang sekta? May sekta ba sa Jerusalem? Wala! Anong masama doon? Meron ba? Tinutulungan ko pa nga kayo para matuto kayong mag-research. Mga sulpot. Yan, unang tanong pa lang. May Security and Exchange Commission ba sa Jerusalem? Wala. Saan tinatag ni Kristo yung iglesia niya? Sa Jerusalem. Kung walang Security and Exchange Commission sa Jerusalem, nakarehistro ba yung tatag ni Kristo? Hindi. Ganun lang naman ka-basic, di ba? Tinatanong ko kayo, saan makikita ang mga simbahan ninyo sa Jerusalem na inaprubahan ng gobyerno ng Jerusalem? Wala. Bakit bawal ang Protestante sa Jerusalem? Anong masama doon? Tinuturuan ko kayo kung paano kayo magre-research ng maayos. Para just in case meron kayong makitang Katoliko na makakabangga nyo, hindi kayo tatalo ng ribulto. Hindi nyo pine-personal attack yung mga CFD. Hindi nyo pine-personal attack yung mga Katoliko na nakakabangga nyo. Bakit nyo pine-personal? Kasi hindi nyo nga inaalam. Kaya nga ako, kapag lumalaban, lagi ako nagbibigay ng tanong. Pag ako nagpe-presentations, lagi ako naglalatag ng tanong na nilalakipan ko ng sagot ayon sa history. Kasi kailangan yung malaman yan. Masama ba yun? Paalam sa inyo kung ano yung totoo? Yun ang masakit sa mga Bible alone. Nakafocus kayo sa verses. Nakafocus kayo sa chapters. Pero ayaw na ayaw ninyong alamin sinong bumuo ng verses at ng chapters. Anong masama kung malalaman mo? Masama bang malaman mo kung sinong bumuo ng verses at chapters? Hindi ba't karangalan mo yon, madadagdagan ng talino mo? Puro kayo Bible alone, mga Protestante. Pero nung tinatanong ko kayo, sino ang nagbigay ng pangalang Biblia sa Biblia? Tumatalon kayo, lumulundag kayo. Bakit hindi nyo aralin? Sino nga ba nagbigay ng pangalang Biblia sa Biblia? Di ba? Karangalan nyo yun. Bakit? May nalaman ka ulit. Huwag nyong mamasamain ang paglalatag ng mga Katoliko sa inyong mga Protestante. Dapat yan pa nga ang pagsisimula. Na ma-challenge kayo. Tama ba itong mga presentation ni Sanrio? Research? Yan bang mga pastor nyo, Bible scholar? Yan bang mga pastor ninyo nagtapos ng theology? Ng philosophy? Graduate ng valedictorian? Magna cum laude? Mag-research, maging curious kayo. Iba kasi yung sa sobrang fanatic mo, dyan sa pagiging Protestante mo, wala ka ng, hindi mo na or nag-decide ka na sa sarili mo na eto yung aral namin, basta wala na akong paniniwalaan. Close-minded ka na. Bakit? Kasi fanatic ka eh.
Dapat, ang isang tao, hindi nauubusan ng curiosity. Kung gusto mong maging matalino, kung gusto mong lumawak ang kaalaman mo, lagi kang naku-curious. Bakit nga ba may chapter sa Bible? Bakit nga ba may verses? Sino ba ang naglagay niyan? Anong taon naglagay? Paano inilagay? Saang lugar inilagay? Itong mga sinasabi sa sitas, paano to sinulat? Saan to sinulat? Sino ang sumulat? At sino nag-compile? Itong Bible na gamit ko, saan to nabuo? Paano nabuo? Sinong unang gumamit? Anong translation ang unang nag-exist sa Bible? Sabi itong mga Katoliko, sila bumuo ng Bible. Paano nila napatunayan to? I-research ko nga kung Katoliko talaga nag-compile. Ganun ang may utak. Ayaw nyo ba nang tinatama kayo? Ayaw nyo ba nun? Na nalalaman nyo yung kasaysayan ng Christianity? Wala namang mali sa sinasabi ng Katoliko eh. Na Catholic Church nag-compile ng Bible, duda ka, mag-aral ka. Duda ka na Catholic Church ang nag-compile ng Bible, research. Who compiled the Bible, mag-research ka. Duda ka na ang Catholic Church ay hindi tatag ni Kristo? Duda ka? I-research mo yung history ng sekta mo. Kung Baptist ka, aralin mo kailan nagsimula ang Baptist Church. Yun ang may utak. Diba? Yun yung may utak. Buga kayo ng buga sa Katolikong simbahan. Peke ang Katoliko, kesyo ganito, kesyo ganyan ang simbahang Katolika. Pero ni-research nyo ba ang kasaysayan ng sekta nyo? Meron bang nag-attempt? Isa sa mga kaanib ng protestante rito na mga nakalaban ko. Ni-research nyo kung kailan kayo na itatag. Tira buga, tira pasok sa mga pope ng Catholic Church, pero hindi nyo man lang tinanong kung sino nagtatag ng sekta nyo. Dapat maging kayo, maging bias. Ay, eto ang tingin ng mga Protestant sa Catholic Church, pagano. Kami ang true church, kami true church. Baptist kami, true church kami. Pero tinaral mo ba kailan nag-start ang Baptist Church? Alam nyo naman ang sagot eh. Alam nyo yan, mga protestante. Alam nyo ang sagot, sino mga founder ninyo. Huwag nyong ipagsiksikan at huwag nyong ipilit. No, katulad nung huling nakalaban ko, si J.B. Ligayada, founder daw nila, si Kristo. Diba? Ang Baptist Church founder si Kristo, sabi nung nakalaban ko sa debate, J.B. Ligayada, totoo ba? Yan ang mahirap sa mga Protestants. Huwag niyong i-claim. Huwag niyong i-claim na ang founder namin si ano. Kung si Roger Williams ang founder niyo, i-claim niyo yun, ayun naman kasi ang totoo. Kahit na kausapin ninyo ang mga Katoliko na founder niyo si Christ tapos Baptist ka, matatawa na lang sa'yo yan. 1.3 billion Katoliko. Lolokohin mo, founder nyo si Cristo Baptist Church. Ayun ang totoo eh. Si Roger Williams ang founder nyo, di sabihin mo yung totoo. Sinong founder ng Baptist Church? Roger Williams. Anong taong kayo naitatag? 1609. O kung 1609 man kayo, ay ayun ang totoo. Anong gagawin natin? Hindi kayo pwede na kapag may naglalatag ng history, no, pag may naglalatag ng history o traditions ng Catholic Church, pamamalian nyo sa sitas. Kasi ang Bible, bago yan mabuo, bago yan magkaroon tayo ng Bible mismo na compiled, yan ay binuo sa ilalim ng mga traditions. Kinuha ang mga manuscript ng Bible sa mga traditions ng iba't ibang mga konseho. Bago yan naging aklat, yang mga manuscript ng New Testament, galing yan sa iba't ibang traditions ng mga council from Western Rite up to Eastern Rite. Kinulek yan ng Catholic Church.
Kaya hindi yan pwedeng maging Bible alone ng mga alagad. Kasi pag sinabing Bible alone, doon ka lang nakakonsentrate sa Biblia. Eh, paano yung panahong wala pang Bible? Diba? Ang faith alone, kinuha nyo sa Bible. Hindi ka pwedeng maging faith alone, tas hindi pwede ang isang mananampalatayang faith alone ay magiging faith alone na hindi gagamit ng Bible. Anong magiging basehan mo? Kaya nga lahat kayong mga protestante kayo, faith alone kayo, bakit Bible alone kayo eh? Produkto kayo ng Biblia. Tanggapin na natin, yung naman kasi yung totoo. Ayaw nyong maniwala, ayaw nyong maniwala na product kayo ng Biblia, produkto kayo ng Biblia. Research! Kung INC ka, then research. The Iglesia ni Cristo history. Baptist Church ka, then research. The history of Baptist Church. Hindi tayo wag natin ipagsiksikan na kayo ay maaaring mapunta sa panahon ng sinaunang Kristiyano, malabong mangyari yan. Dahil kahit anong gawin ninyo sa panahon ni Kristo, walang protestante. Matatalo at matatalo lang kayo sa debate. Kahit ipagsiksikan nyo ang mga sarili ninyo na kami yung sa panahon ni Kristo, walang protestant doon. You should accept and you have to accept to yourself. You are a Protestant. And Jesus Christ not built or not founded a Protestant. Tanggapin natin yun. Yun naman kasi yung totoo. Bakit ba hindi nyo maintindihan? Diyos ko, ang Pilipino madiskarte sa buhay, matalino, pero sa simpleng bagay, hindi nyo magets ang dali-daling intindihin ng Christianity. At hindi ko maintindihan bakit hindi nyo yan makuha. Protestante ka. Pag hindi ka Katoliko, tanggapin mo sa sarili mo, protestante ka. Ang isang taong naniniwala kay Kristo na hindi Katoliko, protestante, tanggapin nyo yon. Yun naman kasi ang totoo. At dahil protestante ka, si Kristo ay hindi nagtatag ng protestante. Yun din ang totoo, tanggapin nyo din yan. Kasi dun pa lang sa Matthew 16 verse 18, itatayo ko ang aking iglesia, walang protestante doon. Wala pang SEC registration, paano kayo mapupunta doon? Kung SEC registered ang iglesia mo, tanggapin mo, wala ka sa Jerusalem. Hindi ka tatag ni Kristo, si Kristo nagtatag sa Jerusalem ng iglesia. Walang SEC registered doon na sulpot na inaprubahan ng Jerusalem, bawal. Ang basic ng aral. Huwag kayo magpapamanipula sa interpretasyon ng mga pastor. Hindi naman kasi Bible scholar yan. Ang may lehitimong Bible scholar ay yung mga taong nagbuo ng Bible. Sino ang mas makakaunawa sa Bible? Yung bumuo o yung nakibasa? Mas alam ng Catholic Church how to interpret and explain the gospel of the Lord because the Catholic Church compiled the Bible. Kami nag-compile niyan, kaya alam namin paano i-explain, hindi yung nanghiram. At bago kayo maniwala sa isang pastor, make sure na yung nagtuturo sa inyo Bible scholar. Iba ang academic stance na sinasabi nyong, ay, college graduate to. Iba yun. Iba ang academic sa spiritual. Hindi lahat na nagtapos ng magna cum laude sa mga courses matalino sa Bible. Ang lagi nyong titignan, kapag tatanggap kayo ng aral, scholar ba to? Bible scholar ka ba? Ganon yun. Because the teachings of the Catholic Church, galing yan sa mga Bible scholar. Napaka-basic. Napaka-simple. Kung iintindihin lang, sa totoo lang.
Kaya ako, confident ako kahit sino makalaban ko. Alam ko kung paano ako maglalatag. Sa tingin nyo, baka katakutan ko yung mga protestante wala kayo sa Jerusalem? Oh. Kakatakutan ko ang isang sulpot wala kayo sa Jerusalem? Kakatakutan ko ang isang sulpot na hindi nag-compile ng Bible? Kakatakutan ko ang isang sulpot na walang sinaunang Kristiyano? Kakatakutan ko ang isang sulpot na hindi kayang tibagin ang history ng simbahan? Anong nakakatakot sa inyo? Kahit laitin nyo ako mula ulo hanggang talampakan, hindi nyo ako matatalo. Mga sulpot kayo. Dahil ibabalik at ibabalik ko lang din sa inyo ang kasaysayan ng sekta nyo. Kaya kayong mga Katoliko, kapag kayo lalaban sa protestante, lagi nyong bibigyan ng comparison ang history ng simbahan at ang history ng protestante. Yan ang magpapabagsak sa kanilang lahat. Alam dapat natin kung paano mo titignan ang pagkakaiba ng kasaysayan ng Catholic Church sa kasaysayan ng Protestant. Tandaan po natin, lahat ng naniniwala kay Kristo na hindi Katoliko, Protestante. Lahat ng mga Protestanteng kaanib, no? Ang inyong mga iglesia ay nakarehistro sa Security and Exchange Commission. Si Kristo ay nagtatag ng iglesia sa Jerusalem. At sa bayan ng Jerusalem, wala pong nakatatag dyan na Security and Exchange Commission. Kaya hindi dapat nakarehistro sa Security and Exchange Commission ang iglesia mo. Dahil nauna ang iglesyang tatag ni Kristo kesa sa Security and Exchange Commission. Hindi protestante ang tatag ni Kristo. Hindi rin nakarehistro sa sekta. Ang tatag ni Kristong iglesia ay original. Kaya pansinin nyo, lahat ng turo ng simbahan original. Pansinin ninyo, mga protestante, pare-pareho sila. Lahat sila Bible alone. Sino ang natatanging hindi Bible alone? Catholic Church. Bakit? Original kasi ang doktrinang tinuro ni Kristo. Original. Lahat ng gamit natin original. Kalendaryo, Katoliko bumuo, original. Biblia, Katoliko nagbuo, original. Yang alpabeto, yang titik na ginagamit nyo sa mga pangalan ninyo, sinong bumuo niyan? Katoliko. Roman alphabet yan. Greek, may Greek alphabet pa. Sinong mga bumuo niyan? Roman alphabet, Greek alphabet, Catholic Church. Wala kayong ABCD hanggang Z kung hindi dahil sa Katolikong simbahan. Kahit ang mga orasan, hindi kayo magkakaroon ng relo. Ang bumuo niyan, Katoliko. Roman numerals, mga numbers, Catholic Church. Lahat ng gawa ng Katoliko original. Sa mga protestante dito sa Pilipinas, anong naambag nyo? Sa lipunan, wala. Ginawa niyong negosyo ang Biblia pinaghirapan ng Catholic Church. Diba? Ang Catholic Church hindi niya pwedeng tawagin protestante. Bakit? Kanino kami magpaprotesta? Meron bang Kristiyanong nauna sa Katoliko? Pangalanan nyo. Katoliko ang unang umusbong. Bakit kayo tinawag na protestante? Nagproprotesta kayo doon sa nauna sa inyo. Sa ilalim ng Kristyanismong relihiyon. Yun ang protestante. Nauna Katoliko, sa Katoliko kayo nagproprotesta. Paano kami magiging protestante? May nauna pang Kristiyano sa Katoliko, anong pangalan? Wala namang pangalan na binanggit si Kristo. Binigyan lang kami ng pangalan. Paano nyo tatawagin kami protestante? Ang original na nasa ilalim ng Kristyanismong relihiyon, Catholic Church lang, walang iba. Lahat kayo mga protestante kayo, rehistrado kayo sa sekta.
Ha? Lahat kayo, mga protestante kayo, ginagamit nyo Bible na compiled ng Catholic Church. Lahat kayo, mga protestante kayo, ginagamit nyo ang kalendaryong binuo ng Catholic Church. Lahat kayo, mga protestante kayo, gumagamit kayo ng alphabet, binuo ng Catholic Church. Lahat kayo, mga protestante kayo, gumagamit kayo ng Roman numerals, ng mga numbers, buo ng Catholic Church, Roman numerals. Ang mga pope namin, mga scientist, may mga scientist kaming pope. May mga pope kaming pulis. Pope na sundalo. Ay, may mga pari kaming pulis. Chaplain ang tinatawag. May mga sundalo. May mga medic. Kayo, anong ambag sa lipunan? Ang Catholic Church, ang Santo Papa, ang namamagitan sa mga gera. Pumupunta sa mga bansang hindi Kristiyano, nakikipag-usap sa mga presidente na itigil ang gera. Nagkakaroon ng peace talk sa ilalim ng Catholic Church. Ano na ambag ng mga protestante ninyo na simbahan? Namamagitan kayo sa gera? Sige nga. Sino mga protestante rito ang naglakas loob na mamagitan sa mga Muslim? Para itigil ang digmaan. Santo Papa lang. Pinag-iisa ng Santo Papa ang Katoliko, ang Judaism, at saka ang Islam. Gusto niya magkasundo-kasundo. Itigil ang digmaan. Sinong mga protestanteng tatag sa Pilipinas na nagmalasakit ng ganyan kung kayo ay sa Diyos? Ang tunay na nasa Diyos, mamamagitan kayo sa gera. May namagitan? Wala. Sino sa mga kaanib ng mga sulpot na ito ang kayang ibigay ang buhay at magpapugot ng ulo alang-alang sa sekta nyo? Sige nga. Sino sa mga kaanib ng protestanteng ito ang kaya nyo magpapugot ng ulo sa mga pagano alang-alang sa sa sekta ninyo? Wala. Pero kaming mga Katoliko, ang dami. Bakit? Bakit maraming pinatay? Dahil tatag ni Kristo ang Katoliko. Pero kahit kailan, walang protestante ang naglakas ng loob na magpapugot ng ulo para lang sa iglesia nyo. Sino? Sa mga protestante dito, nakaanib. Sino sa inyo ang nakaabot sa panahon ng mga pagano? Sige nga. Meron bang nakasaksi sa mga founder ninyo kung ano itsura ng mga pagano? Wala. Katoliko lang. Sa mga protestante dito, kung kayo ay tatag ni Kristo, bakit Katoliko ang nag-convert sa Pilipinas para maging Kristiyano? Tatag pala kayo ni Kristo. Bakit Katoliko ang nag-convert sa bayan ng Spain para maging Kristiyanong Katoliko? Tatag kayo ni Kristo. Sino ang nag-convert sa lahat ng mga bansa na mga pagano para maging Katoliko, para maging Kristiyano? Katoliko lang. Tatag kayo ni Kristo, wala kayong ginawa? Sinasabihan nyo kaming pagano? Kung kami ay pagano, bakit naging Kristiyano yung mga bayan ng pagano? Dapat pagano pa din. Diba? Pagano ang Katoliko, mga pagano kayo. Pagano pala kami, bakit naging Kristiyano yung Spain? Pagano pala ang Katoliko, bakit naging Kristiyano tong Pilipinas? Pagano ang Katoliko, bakit marami Kristiyanong Katoliko kung pagano kami? Magbigay kayo sa mga protestante dito, dyan sa mga kinaaniban ninyo, anong bansa ang na-convert ninyo para maging Kristiyano? Yang mga kaanib ninyo, na binabautismuhan ninyo para maging Kristiyano, saan yung pinagkukuha yan? Sa Katoliko? Ni wala ngang mababasa sa Biblia na ang isang Kristiyano, binyagan mo ulit para maging Kristiyano. Kaya kahit na kahit nalaitin nyo ko mula ulo hanggang talampakan at sindak-sindakin nyo ko sa mga pinag-aralan nyo, hindi ko kayo kakatakutan sa usaping simbahan. Hindi nyo kahit kailan matitibag ang tradisyon ng simbahang Katolika. Dahil the traditions of the Catholic Church, ayan ay
na nagsisimula sa panahon na wala pang sulpot. Sa panahon na wala pang Bible. The history of the Catholic Church ay nagsimula sa panahon na wala pang Biblia. At kahit bali-baliktarin ninyo ang Biblia ninyo sa akin, hindi kayo makakagamit ng sitas. Dahil ang depensang gagawin ko sa inyo ay depensa sa mga panahon na wala pang Bible. At wag na wag niyong questionin ang kasaysayan ng simbahang Katolika. Dahil bago niyo questionin ang kasaysayan ng Catholic Church, questionin ko muna sino ang founder niyo. Tanggapin niyo na yan sa mga sarili ninyo na ang founder nyo, mga protestante, ay hindi si Kristo. Dahil hindi protestante ang tinatag ni Kristo. Hanggat humihinga ang Sanrio, ako ay patuloy na dedepensahan ang simbahan. Sisikapin kong turuan at palakasin ang loob ng mga kapanalig kong Katoliko para hindi nyo na inaapi. At wag na wag akong makaka-encounter sa inyo na inaapi ninyo ang mga kapanalig kong Katoliko. Ako makakalaban nyo. Si Sanrio ipinanganak, si Sanrio ay isinilang para protektahan ang mga kapanalig kong Katoliko. Nandito ako para protektahan ko ang mga kapwa ko Katoliko. Kaya pag may nakita ako ni isa sa inyong mga sulpot kayo, na minamaliit ninyo ang mga kapanalig ko, ako ang haharap sa inyo. At siguraduhin ninyo nang yang pangahamak ninyo sa mga kapanalig kong Katoliko ay kaya yung patunayan sa akin yan ng live. Hindi ng written lang. Dahil ako, pag sinabi ko, kaya kong patunayan. Walang sino man sa inyong mga sulpot kayo ang may karapatan na salingin ang mga kapanalig kong Katoliko. Ako ang makakalaban nyo. Ngayon, kung confident kayo sa mga aral ninyo, kung confident kayo na ang doktrina ninyo ay accurate, labanan nyo ako. Patunayan mo na yung pinakinaaniban mo tatag ni Kristo. Isa yan sa kinatatakutan sa akin ng mga teacher ninyo kuno. Alam niyo kung ano kinakatakutan sa akin ng protestante? Mga pastor na yan, true church. Yan ang kahit kailan hindi nila ako pwedeng tapatan. Yan ang paksa na tinakbuhan ni Ray Ann Fuentes kung bakit ayaw niya akong labanan. Tunay na iglesia. Dahil alam nila sa sarili nila kung sino ang founder nila. At mayaman ako sa referensya. Hindi sila pwedeng magsinungaling sa akin. Kaya paalam nyo to. Sa mga teacher nyong feeling magagaling, mga sulpot, kung malakas ang pananampalataya nyo sa mga pastor ninyo, ilaban nyo sa akin yung mga pastor ninyo, true church. Pero pag natalo ko ang pastor ninyo, magkakatoliko kayo. No. Sige. Sa lahat ng mga pastor-pastoran dito, labanan nyo akong true church. Lalatagan ko kayo ng mga standard references. Tignan ko lang kung masitasan nyo ko. Sobra na ang pandoloko nyo sa tao. Pandaraya nyo sa tao, pinaghirapang kitain ng tao kung ibubulsa nyo. Wala kayong awa. Ito namang mga protestante na to, uto-uto. Nilalatagan na kayo. Kung hindi kayo naniniwala kay Sanrio, hindi kayo naniniwala sa mga Katoliko, mag-self-study kayo. Mag-self-study kayo kung hindi kayo convinced, dahil Katoliko yan. Self-study, who compiled the Bible? Gumamit kayo ng Britannica. Ginagamit ng mga Bible scholars yan. Mag-self-study kayo. Standard references, encyclopedia, who founded Catholic Church? Sino founded ng simbahang Katolika? Huwag kayong close-minded. Mag-research kayo, ano yung Protestant? What is Protestant? Kailan nagsimula ang Protestant? Who is the father
father of Protestantism. Yan ang may utak. Bago tumalak, aral. Bago tumalak, utak. Hindi kayo naniniwala sa Katoliko. Wala akong tiwala kay Sanrio. Minamanipula ako na ito. Kasi sulpot ako. O, di mag-aral ka mag-isa mo. Huwag mong aralin ang history ng Catholic Church. History ng Christianity, kailan nag-start? May calendar na ba nung umiira, nung panahon ni Kristo? Bakit di nyo alam kung anong taon, yung kaligtasan? Dapat alam nyo yan. Kailan nag-start ang kaligtasan? 33 AD. O, paano nalaman nga palang 33 AD? May Hebrew calendar na noon. Hindi ba tinuro ng pastor sa inyo? Nagtatanong ako, anong taon nagturo ang faith alone? Tinatanong nila ako kung may alam daw ako. May alam ako. Nagturo si Kristo, hindi faith alone. Faith with works. 30 AD. Gamit ang Hebrew calendar. Actually, hindi lang 30 AD. Hindi talaga nagturo si Christ yan, kahit nagbibinata pa siya. Kahit ang kapanganakan ni Christ, meron tayo. 2 to 3 BC, pinanganak si Christ. Oh. Bakit alam natin? Because of the history. May ganyan sila? Wala. Kaya yung tanong, anong taon ng kaligtasan? Dapat alam nila, anong taon pinako si Kristo? Hindi nila alam? O paano nila nalamang 33 years old namatay si Christ? Anong ginamit nila? Hula? Para saan ang AD? Para saan ang BC? Sino ang nagpasimula ng AD tsaka BC? Catholic Church. Paano tayo magkakaroon ng Gregorian calendar kung hindi tayo ko-connect sa Hebrew calendar? Kaya alam natin yung taon. Hindi natin malalaman na 33 AD kung hindi pinag-aralan ng simbahan ang Hebrew calendar. Kasi isa sa itatranslate yan into Gregorian calendar. Even Julian calendar kay Julius Caesar, dyan sa Rome. Paano natin malalaman yung mga panahon kung anong taon pinatay itong mga alagad? Because of the Julian calendar. Yung Julian calendar, it-translate into Gregorian calendar at yun yung lumabas. Bakit hindi nila alam? Because hindi sila ang gumawa ng calendar. So ano nga masasagot nilang taon? Wala. Paanong taon ang sasagutin nila? Pag nagsabi sila ng 33 AD, tanongin nyo agad. Sino ang gumawa ng AD? Anno Domini. Catholic Church. O paano mo nalaman? Katoliko ka ba? Sino ang gumawa ng BC before Christ? Catholic Church. O paano mo nalaman? Katoliko ka? Sa history pa lang ng petsa, basag na yan. Gagamit ng AD BC yan. O ibig sabihin, yung AD at yung BC na yan, Katoliko gumawa. O pag Katoliko gumawa, alam ng Katoliko kung kailan pinanganak, kung kailan nagsimula. O, tanungin nyo mga pastor, anong taon nagsimula ang kaligtasan? Sinabi yan nung kalaban kong Baptist, 33 AD. Di ko na lang siya binigyan diin. O, paano nyo nalamang 33 AD? Sino una nagturo na si Kristo namatay ng 33 AD? Diba? Kaya matuto tayong mag-aral. Kung hindi kayo convince sa nilalatag ng Sanrio o hindi kayo convince sa ibang mga Katoliko, kayo mismo umalam. Magkusa ka, alamin mo. Gaya ng ginawa ko din. Hindi naman din ako nakinig agad-agad sa mga CFD. Na Sanrio, ito stand ng kaya nga dami ko nakabanggang Katoliko noon Hindi ako naniwala. Inaral ko. Kasi mako-convince ka pag ikaw yung nagkaaral. Mas mako-convince yung sarili mo na tama yung sinasabi nila pag ikaw mismo nakatuklas, tuklasin mo. Sinungaling ba to si Sanrio? Catholic Church Compiled na Bible? Para malaman kung para malaman kung totoo, ako na lang mag-aaral.
Mag-research ka. Alamin mo. Para ikaw mismo sa sarili mo makonvince ka kung sino talaga tatag ni Kristo. Ganun lang yon. If you are not convinced how the other people teach you, then teach yourself. Kung kaya nyo, kung meron kayong faith alone, kung meron kayong Bible alone, teach alone. Research ka. Research alone. Ewan ko lang kung magkaroon ka pa ng faith alone pag nag-research alone ka. Ewan ko lang kung maging Bible alone ka pag nag-research alone ka. Study alone. Di ka naniniwala sa mga Katoliko na nangangaral. O di tuklasin mo. Kaya tignan mo yung mga protestante. No? Ano ang lagi sinasabi kay Sanrio? Sanrio, bakla ka. Sanrio, mahaba buhok mo. Sanrio, hindi ka maliligtas. Kasi confused ka sa sarili mo. Pero walang nagsabi sa akin mali ang aral ko. Oh. Diba? Ang lagi nyo nababasa sa comment section, bakla, Sanrio, bakla. Sanrio, di ka maliligtas, bakla ka. Yan ang lagi. Sanrio, mahaba buhok mo, mahalay ka. Sanrio, pangit. Pero wala ni isa ang nanindigan na sinabi sa akin, Sanrio, mali aral mo. Bakit? Kasi hahamunin ko ng live debate. Subukan nila. Sasabihan nila kung mali aral ko, hahamunin ko ng live debate yan, patunayan niyang mali. Kaya hindi nila ako masabihan ng, Sanrio, mali tinuturo mo. Paano nila pamamalian? Talagang sasabihin ko sa kanila, di patunayan mo, live debate tayo kung mali tinuturo ko. Kaya ina-expect ko na yan. Left and right, bakla si Sanrio, pangit, maitim, haba ng buhok, mahalay, mukhang malandi. I-edit ang picture, i-edit ang video. Ayan lang ang pwede nilang gawin sa akin. Pero hindi nila ako pwedeng sabihan na mali ang mga inaral ko. Dahil hamunin ko sila ng live debate. At pag hindi sila pumalag sa akin ng live debate, peke ang paratang niya. Ha? Peke ang paratang niya. Bakit? Pinaparatangan mo ako nang hindi ka sigurado? Kung sigurado ka sa paratang mo, live debate tayo. Total sure ka eh. Di kita uurungan. Kaya ganyan lang sila. Masanay na rin kayo mga kapanalig kong Katoliko. Kung nakakabasa kayong bakla si Sanrio, yan na po ang magiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ko. Niyakap ko na yan. Niyakap ko na yung mga ganyang argumento ng protestante. Bakla si Sanrio, di ka maliligtas, sa impyerno ka. Tanggap ko na po yan. Kaya masanay na kayo. As long as hindi kayo tinatawag na hindi tama ang research nyo, as long as hindi kayo tinatawag na mali ang doktrina ninyo at hindi nila nababali ang stand nyo, laban. Ano naman kung bakla ako? Ano naman kung pangit ako? At least Katoliko ako. Bakla man ako, at least nasa tamang doktrina ako. Bakla man ako, at least nasa tatag ako ni Kristong simbahan. Ano naman ang pakialam ko? Kesa naman sa straight na lalaki ka, bula ang propeta ka naman. Straight na babae ka, bula ang aral naman yung pinaniniwalaan mo. Di ba rin ang gayto ako? At least nandito ako sa iglesia na kung saan nandito yung kaligtasan. At hindi ako kahit kailan naaapektuhan sa ganyan. It's 2024 guys. And the LGBTQ community is very open sa iba't ibang dako na ng bansa. Wala na tayo sa panahon ng sinauna. 2024. Napaka-open na ng mga tao sa mga differences natin. Babae, nagpapakalbo, tas ang lalaki ng hikaw. Babae, gupit lalaki. Diba? Ang lalaki ngayon, nagpapahaba ng buhok. Tanggap na yan sa lipunan. Kaya it doesn't mean a thing. Most of my friends, they call me bakla. Bakla sa kapunta. Bex, sa Kagora. Kaya sabihin nila kung bakla, what's the point?
Even sa babae, yan ang tawagan, bakla. Oh. Kahit ang mga lesbian, sa kapwa lesbian, minsan tawagan din nila, bakla. Oy, bakla sa kapunta. It's very common and ordinary to me. If they calling me bakla, go. Eh, yun naman talaga, bahagi ako ng LGBTQ. So, anong kailangan kong ika-offend? Which is true naman. Embracing your own weaknesses leads you into much stronger person. Ang pagyakap mo at pag-amin mo na mahina ka, yan ang mas lalong magpapatibay sa'yo. If you admit to yourself that I have weaknesses, lots of weaknesses, may mga bagay na hindi ko kayang gawin, may mga bagay na hindi ko talaga kayang higitan yung iba. Kapag in-embrace mo yon, tahimik ang buhay mo. So, if they are calling me bakla, so what? Totoo naman. At least, hindi pa rin nila magiba yung baklang nilalait nila. Diba? At kalimitan sa mga nagbabakla-bakla sa akin na hinaman ko ng live debate, hindi naman sumulpot. At least, merong at least kahit pa paanong isang LGBTQ, nasa loob ng LGBTQ community, na hindi pa pwedeng basta-basta mata-matahin. At pinapakita lang dito na hindi naman porket LGBTQ ay kadiri ka na. Ang mahalaga, as long as bakla ka, tomboy ka, or straight ka na babae, straight na lalaki, basta't as long as hindi heretical ang turo mo, go for it. Fight for it. Every Catholic members, we all have the right to defend the Catholic Church because the day that we are baptized under the Catholic Church, we are 100% a Catholic faith defender. It is our duty and it is our obligation to defend the Catholic Church. And being a member of a Catholic Church, being a member of a Catholic Church Christian, no, it is my job, my duty, and my responsibility to protect, to defend, hindi lang ang simbahang Katolika, kundi ang mga kapanalig kong Katoliko. Kahit anong klaseng protestante ka pa, wala kang karapatan na magturo ng mga heretikong aral sa aming mga Katoliko. Dahil wala pang Protestant, may Catholic Church na. And this Catholic Church ay binubuo ng mga sinaunang Kristiyano na nagturo at nangaral, nag-convert ng mga pagano na hindi gumagamit ng Biblia. Bagkos ang ginagamit ng mga sinaunang Kristiyanong ito ay ang tradisyon ng simbahang Katolika sa ilalim din ng pagpapalaganap at pagtuturo ni Apostol San Pablo kasama ang aklat sa ilalim ng Judaism, ang Tanakh. There is no such thing na gumamit ng Bible ang 12 apostles. There is no such thing na gumamit ng Bible ang early Christians during the first centuries. No Bible at that time. At kinonvert ng mga early Christians ng Catholic Church ang lahat ng mga bansang hindi Kristiyano at mga paganong bansa sa pamamagitan ng paggamit at pagtuturo ng Tanakh at ng tradisyon. At itong tradisyon na to na ginagamit ni Sanrio sa pakikipagdebate sa iba't ibang denominasyon na nagkalat dito sa Pilipinas, mga peste kayo. Yan ang tinatawag na standard references. Pag sinabing standard references, yan ang ating ginagamit para bigyang diin sa kanila kung ano ang kasaysayan na nakapaloob sa tradisyon ng simbahang Katolika sa panahon na hindi pa nabubuo ang Biblia. Sa panahon na hindi pa nabubuo ang Protestante. Kaya sana mga kapanalig ko, meron kayong nakuha kahit nakakaunti kung ano yung gusto kong i-point sa inyo. I always wish and I always pray that every nominal Catholic
sana maging malakas at matatag na kayo. Hindi na kayo yung basta nabulungan lang, protestante na. No? Hindi yung basta hindi tinuturo ng simbahan at dahil hindi mo alam, magsusulpot ka. Tandaan po natin, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi porket hindi mo alam kung ano ang tradisyon ng ating simbahan, hindi porket hindi mo alam kung bakit may kapistahan ng simbahan, hindi porket hindi mo alam kung bakit may mga sacred images ang Catholic Church ay magpo-protestante ka na. Kung ikaw ay isang Katoliko at marami kang bagay na hindi alam, before kang magsulpot o magprotestante, mag-research ka. Bakit nga ba? Bakit nga ba may Nazareno ang Katoliko? Bakit nga ba may mga ribulto sila? Bakit ba sila nagpipiesta? Lagyan niyo muna unang-una ng salitang bakit. Dahil hindi naman porket hindi lahat ng nakikita ng mata ay tama sa magiging opinion mo dahil sa iniisip mo. Para maging tama ang iniisip mo doon sa nakikita ng mata mo na hindi mo naiintindihan, mag-aral ka. Lagi mong lalagyan ng bakit. Bakit may ribulto? Bakit may Bible? Bakit ba may kalendaryo? Bakit may sinaunang Kristiyano? Bakit may mga santo? Bakit may mga banal? At yung bakit na yan, ang magiging daan sa bawat Katolikong mahihina para maging malakas kayong Katoliko. Like what I've said, kung hindi kayo naniniwala sa presentations ko dahil mga protestante kayo, mag-self-study kayo. Research who compiled the Bible, research who founded the Catholic Church, research sino ang early Christians ng Catholic Church, research kung paano nagsimula ang Protestant, anong taon nagsimula, research. Tsaka nyo po ako sabihan na sinungaling ako. At ang pinakamahalaga po na dapat nyong i-research mga sulpot kayo, i-research nyo po kung paano na itatag yung mga sektang kinaaaniban ninyo. Bago ninyo batuhin o pukulin ang aming simbahan, aralin nyo ang sarili ninyong sekta. Kailan kayo nagsimula at kailan kayo na itatag at sino ang nagtatag sa sektang kinaaaniban ninyo. Hindi po tayo pwedeng lumundag sa panahon ni Kristo. Dahil sa panahon ni Kristo, wala pa pong protestante noon. Kaya wag po nating ipagpilitan ang mga bagay na hindi naman talaga pwedeng mangyari. So, ako po si Sandrio, ang founder ng Ave Maristela Catholic Defender, na sana nag-enjoy po kayo sa ating chika-chikahan. At sana may natutunan po kayo sa akin. Meron kayo kahit papaanong nagkaroon kayo ng ideas how to defend the Catholic Church. Hindi po natin kinakailangang sumitas ng sumitas. 3 po ang ating pinangahawakan na pwede nating ipanlaban sa kanila. Meron tayong magisterium, meron tayong traditions, at meron tayong scriptures, which is the Bible. Ang 3 pong yan ay pwede nating gamitin sa lahat ng mga aspeto. Kaya maraming salamat po. Sana po nagkaroon kayo ng idea at nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo kung paano natin dapat mas lalong protektahan ng ating simbahan. Tandaan nyo po, ang Pilipinas ay katolikong bansa. Ang Pilipinas ay hindi bayan ng mga protestante. Kaya wala tayong dapat katakutan. Sila po ang matakot sa mga Katoliko dahil marami pong Katoliko sa Pilipinas. Hiyang-hiya naman ako sa kapistahan ng Santo Niño at kapistahan ng Nazareno. No? Kaya magkaisa tayo, protektahan natin ang ating simbahan. Lahat ng mga sulpot na makikita ninyo, bungangaan ninyo. Panahon na para tayo naman ay lumaban. Makapangyarihan ng social media, madali na pong naikakalat ang aral. Mahihirapan na silang kumuha pa ng mga Katoliko. Lalong-lalo na't ito'y pinangungunahan ni Father Darwin Gitgano. At marami na rin pong mga magagaling na Catholic faith defenders na nagkalat ngayon sa mga lansangan na hindi na maaaring basta-basta na lamang makapagbunga nga ang mga sulpot dahil marami na rin Katolikong dumedepensa. At sana dito sa kahit man lang tayo ay sa social media, maging bahagi tayo ng simbahan sa social media na protektahan ng mga tao, yung mga taong nakatutok sa social media. No, kasi kung mananahimik tayo, dadami sila. Pero mauubo sila
kung tayo ay magsisimulang kumilos para sugpuin ang mga maling aral. Kung ayaw niyo po talaga ng sulpot at alam niyo ang Katoliko ay tatag ni Kristo, ngayon pa lang kumilos na po tayo. Sugpuin po natin yung maling aral. Kasi ako, like what I've said, hindi po ako nang-aaway ng tao. Pero sadista ako sa maling aral. Hindi ako bully sa tao pero bubulihin ko lahat ng maling aral. Doon po tayo laging magko-concentrate sa aral. Yan yung dapat nating wasakin. Ang maling aral. Kaya walang tropa-tropa. Walang pamilya. No? Walang kamag-anak. Kapag Katoliko ka at Protestante sila, kung mahal mo sila, ibalik mo sila sa simbahang tatag ni Kristo, walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun lang po, maraming salamat. Shoutout po sa 41 live viewers, kay Ate Michelle Hall, I love you ate. Kay Mami Hope Nepomuceno, kay Mami Dolores Tamingo, kay Kuya Axel Bautista, kay Kuya Alpha Tagani, kay Kuya Narciso et Sean Castorico, hello po. At sana po nag-enjoy po kayo sa ating presentations ngayon. Actually, hindi ako ready at prepared. Nag-live na lang ako bigla. Kasi para kahit papaano ay makapagbigay naman ako sa inyo ng idea kung paano natin ipagtatanggol ang ating simbahan, no? Hi po kay Mami Leia Daling, kay Kuya AJ Navales ni Comedes. Kaya tatandaan po ninyo, pag may nakitang sulpot, sugpuin, sugurin, labanan, no? Hindi pa pwedeng sila maghari sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay isang katolikong bansa. Hindi ito dapat pinamumugaran ng mga protestante at wag na wag kayong papayag na ang pinaghirapan ng katolikong simbahan na Biblia ay pagkakitaan nila. Hindi tinotolerate ang maling aral, nilalabanan yan, pinupuksa yan. Labanan nyo, durugin nyo, wasakin nyo. Pagdating sa maling aral, tanggalin nyo puso, durugin nyo. Hindi yan magigising, yang mga sulpot na yan, hanggat hindi yan nasasaktan. Kaya kapag kayo ay naglatag ng mga aral sa mga sulpot na yan, make sure na damang-dama ng kalingkingan nila ang mga presentasyon ninyo. No? Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Ay! Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming salamat po.